Ano muna ang kwento nito, Eunice? Kaibigan mo, saan mo nakilala? Kababata mo ba ito? Ano ba ito? Bali, ang nangyari po, kaibigan po yan ng pinsan ko. Then, nagkakausap-usap na din po kami dahil yung aso po namin sa kanila po namin binili ng tatay niya. Then last year po, nagkausap po ulit kami. And yung topic po namin napunta po sa tracking. Then nag-offer po siya, sabi po niya, tutulungan nila ako ng tatay niya na makapasok po sa logistic po. So, makapasok sa tracking business. Yes So, po. legitimate, meron, totoo talaga na may tracking sila. Totoo ito. Nung nalaman ko lang po na wala talaga po, nung last year lang po, nung pumunta na ako mismo dun sa opisina, nung Fast Logistics po, last 2024 pa daw po yung huling biyahe nila. So ibig sabihin, meron noon pero Opo. natigil. Yes po. Okay. Paano naman na 940,000 ang naibigay mo? Ano, isang bagsak lang ba ito o ano paano? Hindi po, ma'am. Pero yung bang pera na binigay mo, meron silang sinabi na magi-interest yan o ibabalik sa'yo? Hindi Anong po. sabi? Bali po ang sabi nila, attorney, ma'am, ang mangyayari daw po, meron pong reservation fee silang hiningi sa akin. Magkano? Meron pong mga 1,625. So tingi-tingi. Tingi-tingi po. Bali po ang sabi po nila sa akin, for example po, yung sa tracking daw po, kung gusto kong bumiyahe sa Nestle, Mang Inasal, mga iba't ibang company po. Abay, gumamit pa ng pangalan ng mga legit na mga kumpanya. Yes po. Meron daw po yung reservation fee, meron daw po yung processing fee, each company, kaya po doon po lumaki po yung pera po na nakuha sa akin. Meron din pong bond fee, processing fee, may mga Diyos ko. attorney's fee, may mga ganyan po sila. Kailan nagsimula ito ng pagbibigay mo? May po. May po. 2025. Yes po. Meron ba silang kasulatan na binigay sa'yo, kontrata? Wala po. Bali, ma'am, ang nangyari po, habang binibigay ko po yun, meron po silang binigay sa akin na contact sa loob po ng Fast Logistics. It turns out po, nung nalaman ko lang din po last year, nung nagkabistuhan na po, na Hindi yung pala. number po na sinabi po nilang sa Fast, Hindi siya pala. din lang po pala. Nagtanong ba tayo kung may rehistrado ang kumpanya nila? Opo, chinek ko din po sa, yung sa may online po, DTI. DTI po, Oh. nandun naman po. Then, bali talagang kinaibigan po ako, pupunta po sa bahay, nagpapadala ng pasalubong, nagkakape po kami sa labas. At ang pangalan nitong taong ito ay? Si William Geron po, sa kapoy tatay niyang si Sir Wilfredo Geron po. Okay, sila ay taga San Antonio, Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Kailan mo huling nakausap si William or si tatay niya? Yung tatay po niya doon po sa barangay po nung nagkabistuhan na po, ma'am, ang nangyari po is nangako po sila sa barangay na ibabalik po sa akin within 3 months yung pera po na nakuha po nila sa akin. Pero po, umabot na po ng 8 months, wala pa rin po silang naibibigay. Okay. So nagkaroon na ito ng pagpapatawag sa barangay Opo. at humarap naman sila. Bukod doon, kailan yun? Kailan yung huling July po yung... July? Opo. After that, wala, ni Haniho, wala na tayo narinig. Yung si Lian po, Lian Geron, yung anak po niya na babae. Okay, yun po si yung Willian kaibigan. ito. Opo, Willian Okay. Geron. Nakausap po kami last Saturday po. Sabi ko, bibigyan kita ng huling pagkakataon na ibigay yung pera ko bago ko humingi ng tulong po dito. Kasi talagang, ipon ko po yun Hindi ko po yun hiningi. Oh, understandably, yung kung pagbibigay mo nga, 1,600, 10,000. Ano yung pinakamalaki mo na nabigay? Anong halaga? po, yung bond fund po na hiningi sa akin na parang 30,000 po. Bond fund daw po yun na pag after daw po ng kontrata, makukuha daw ko po Okay. yun. Pero itong 30,000 na ito, yan na ba yung pinakamalaki na transfer mo? Yun po yung pagkakatanda ko po Basta po tingi-tingi po talaga yun. So halos linggo-linggo meron ka nabibigay. Opo. Kasi kung mga May nagsimula ito, so halos mga 9. Hanggang July po siya ng hihingi sa akin. So parang halos araw-araw meron kang nabibigay. May mga po siya, pupunta po siya sa bahay, emergency po, tapos meron din po siya. Dinadaan ka sa gulat. Meron po, yes po. Tapos ginugulat po ako minsan, sinasabi po niya yung tatay niya nasa ospital, kailangan ng pondo, baka daw pwede kong abunuhan muna yung sa kanila. So dahil po magkaibigan na Pero kami. binibigyan ka ng resibo. Yes po. Pwede ko humihingi po bang ako makita ng- ano nakalagay dun sa resibo? May nakalagay, in full partial payment of slot. Tapos may sasabihin na, na kumpanya. Contract signing slot. Hearing and attorney's fees. Ba't may hearing? Yan po yung mga Bond hinihingi fund. ko. Iba-iba pa, oh. Ang lalaking mga kumpanya pa ang ginagamit. Okay?
Alam mo, luma itong kanyang mga resibo. Alam mo kung bakit ko alam na luma ang resibo niya? Kasi about 2 years ago, ang BIR nagsabi na hindi ka na pwedeng gumamit ng salitang official receipt. At kailangan mo nang gamitin is serve invoice. Pero pumayag ang BIR, natatakan mo na lang kung marami kang naimprenta. Ibig sabihin, marami siyang naimprenta, hindi ganun karami ang kanyang kliyente dahil hindi naubos eh. Kaya nakatatak. Okay? So, that's just one a moment. Master Sergeant Nomer Sabakan, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Attorney. Yes. Sir, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo at nandito nga po itong si Eunice Bauton na nagrereklamo tungkol dito kay Willian Heron at Wilfredo Heron. Kayo po ba ay meron ng ibang reklamo tungkol dito sa mag-ama na ito? Sa ngayon po, wala pa naman po. Okay. Ito, i-endorse natin ito sa CIDG. Kasi Nueva Ecija yung area, no? Pero ano na rin ito, warning na rin ito. Mahabang usapin ito, pero kompleto ka naman sa mga dokumento. Klarong-klarong panlilin lang. So, estafa ito, Shari. Cash mo ba binigay ito? Bank transfer po, GCash. Okay. Iba-iba po. Iba-iba. I am assuming na bukod dito, meron kang copy ng transaction slips mo, ha? Yes po. Ano naman yun eh, mariretrieve naman yun Yes. Sa bangko. Para sa mag-ama na Heron, kay Willian at saka kay Wilfredo, bukas po ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para po marinig naman ang panig ninyo. At ang gusto lang naman talaga natin rin dito, Shari, ay makapag-usap at maayos ang sabi ko na muna, hindi pagkakaintindihan. Baka naman talagang may negosyo, baka hindi lang nakasingil. O baka naman malapit na makasingil. Di ba? Ibalik mo na lang yung pera ko kasi ipon ko po yun para sa anak ko, sa mga magulang ko. Sa lola ko sa Pangasinan na sinusuportahan ko. Hindi naman ako naging masama sa'yo, sa inyo. Lahat naman ng pabor na nire-request mo, binigay ko naman. Ibalik nyo na lang sana din yung pera ko. Pero kasi ilang buwan nyo na akong pinaghihintay. Wala naman kayong ginawa. Hindi naman kayo nagbayad. Kaya humantong na humingi na ako ng tulong dito. Sa paglipas ng 3 buwan, kasi nagsimula May, June hanggang July, masasabi natin na halos sa isang buwan, an average of 300,000 ang nailalabas. Opo. Ni Eunice. Ang isa pa na makikitaan natin na medyo ito nga magdududa ka dahil yung service invoice na ito halos magkakasunod yung numero. Kumbaga parang nakalaan sa kanyang isang booklet. Ang sinabi po sa akin niya, ma'am, is kaya daw po sila ang pinapadalhan ko ng ibang bayad. Bukod po dun sa nakakausap po isang number is dahil sila daw po yung accredited nung mismong logistics. Pero nung mismong pumunta ka na doon sa Opo. logistics company na yon, 1 taon na hindi sila Opo. ginagamit. Hindi na po Would you know, sinabi ba na kung may kasalanan ba ito? Baka nasangkot pa ito sa hindi magandang... Ang sabi lang po, daw po, parang hindi po maayos yung trabaho nila. Parang Ayun na ganun nga po. ba sinasabi ko? Kasi nga, hindi klaro. Shari, hindi klaro yung negosyo. Master Sergeant Nomer Sabakan, ano pa po ba ang kailangan ihanda ni Eunice? Attorney, lahat po ng kanyang mga ginamit na, o yung mga na-receive na mga resibo na yan, kung resibo man. Invoices. Ngayon, kung, opo. Yung pong mga proof of transactions po kasi mahalaga po yun eh. Yes. Tapos, kung sinasabi niya na merong negosyo talaga na legal yung transaction niya, kailangan makakuha rin po tayo ng proof na merong nag-exist na ganong negosyo. Okay. Siguro Yun po sa makakakuha DTI tayo na ng sinasabi niya. affidavit siguro doon sa napagtanungan mo, no? Ni Eunice na wala na palang mga transaksyon doon. Opo, Pwede pwede tayong po yun. humingi doon. Opo. And then of course, magbibigay ng salaysay si Eunice. Siguro at this point, Eunice, maganda kung ma-arrange mo na. Gawa ka lang, notes mo. Paano kayo nagkakilala? Saan? Sino ang mga nagpakilala sa inyo? Ano yung mga araw ng mga transaction ninyo? Sample ng mga conversation at mga screenshot ng mga pagko-coordinate ninyo. Merong ganun. At kung merong kang ibang witness
na makapagpapatunay ng mga transaksyon na yon, maganda rin na mabigay natin yon. Huwag kang mag-alala kasi iga-guide ka ng Wanted sa Radyo. Ang CIDG naman magbibigay sa iyo ng mga list ng mga requirements, tutulungan ka sa paggawa ng salaysay mo. Ma'am, sasamahan naman po namin kayo kay Police Senior Master Sergeant Sabakan, CIDG Nueva Ecija, para kayo po makapaghain po ng reklamo, ng kaso laban dito kay William Geron. Schedule po natin, ma'am, yung pagpunta po natin. Gamitin mo itong mga resibo, yung service invoice na to para maalala mo yung mga transaction. Yes, opo. Sige, ma'am, maraming salamat po. And schedule po natin yan, ma'am. Salamat, ma'am. Magandang hapon po. Thank you po.